Okay class, ngayon naman ang within subjects design na tinatawag ding repeated measures design. Kung sa between subjects design ay gumagamit tayo ng magkakaibang participants para sa bawat condition, dito naman sa within subjects design ay parehong participants ang dumadaan sa lahat ng conditions. Ibig sabihin, isang group lang ang participants pero sila mismo ang nakakaranas ng bawat experimental condition. Halimbawa, gusto mong malaman kung nakakatulong ang music habang nagsosolve ng puzzles. Sa Within Subjects Design, ang parehong students ay magsosolve ng puzzles with music at pagkatapos ay magsosolve ulit without music. Kaya ang comparison ay hindi na pagitan ng dalawang grupo kundi comparison ng performance ng parehong participants sa magkaibang conditions. Ang malaking advantage nito ay participants serve as their own control. Dahil parehong tao ang kinukumpara sa dalawang conditions, mas nababawasan ang epekto ng individual differences tulad ng intelligence, motivation, o personality. Pero may kapalit din ito dahil inuulit ng participants ang tasks, maaring magkaroon ng tinatawag na order effects. Halimbawa, maaring gumaling sila dahil sa practice, or bumababa pa ba yung siw, or bumaba ang performance dahil sa pagod. Kaya kahit powerful ang within subjects design, kailangan din itong gamitin ng maingat. Sa mga susunod na slides, makikita natin kung paano kinokontrol ng researchers ang problemang ito. Alright class, para mas maging malinaw ang within subjects design, tingnan natin ang ilang concrete examples. Unang halimbawa, same students tested in the morning and at night. Halimbawa, si Carla, sasagot siya ng test sa umaga, tapos sasagot ulit siya ng parehong test sa gabi. Dahil parehong participant ang kinukumpara sa dalawang conditions, ito ay isang within subjects design. Pangalawang halimbawa, same students solving puzzles with music and without music. Ang parehong group ng participants ay magso-solve ng puzzles habang may music at pagkatapos ay uulitin nila ito sa tahimik na environment. Dito natin makikita kung may epekto ba ang music sa kanilang performance. Pangatlong halimbawa, before and after training design. Halimbawa, gusto mong malaman kung epektibo ang isang memory training program. Susukatin mo muna ang performance ng participants bago ang training at pagkatapos ay susukatin ulit pagkatapos ng training. Dahil parehong participants ang kinukumpara sa dalawang panahon, ito ay within subjects design. Sa statistics, ang ganitong design ay kadalasang gumagamit ng paired t-test or repeated measures ANOVA dahil ang kinukumpara natin ay ang performance ng parehong participants sa iba't ibang conditions. Ngayon, subukan naman natin kung malinaw na ang concept sa pamamagitan ng isang mabilis na question. Alright class, quick concept check muna tayo para makita kung malinaw na ang within subjects design. Madalas kasi simple lang ang idea nito pero naguguluhan ang students kapag nasa exam na or nasa thesis defense. First question, a researcher tests the same students in the morning and at night. Anong design ito? Choices, between subjects, within subjects, correlational quasi-experimental. Ang pinaka-importanting keyword dito ay same students. Ibig sabihin, parehong participants ang dumadaan sa dalawang magkaibang conditions. Morning at night. Hindi na tayo nagko-compare ng dalawang magkaibang grupo ng tao. Ang kinukumpara natin ay performance ng parehong participants sa dalawang magkaibang panahon o conditions. Kaya, ang tamang sagot ay within subjects design. Now, second scenario. Students solve puzzles with music and without music at ang same students ang gumagawa ng parehong tasks. Tanong, ano ang importanteng principle dito? Ang key idea ay participants serve as their own control. Ibig sabihin, hindi na natin kinukumpara si Carla kay Juan o si Mark kay Ana. Ang kinukumpara natin ay Carla with music versus Carla without music.
Dahil parehong tao ang kinukumpara, mas controlled ang comparison at nababawasan ang epekto ng individual differences tulad ng intelligence, motivation, o personality. Now, third example. Participants are tested before and after training. Halimbawa, may memory training program. Susukatin muna ang performance ng participants bago ang training at pagkatapos ay susukatin ulit matapos ang training. Ang ganitong setup ay tinatawag na repeated measures design na isang uri ng within subjects design dahil ang parehong participants ang sinusukat sa dalawang magkaibang panahon. So tandaan ninyo itong simple rule, same participants plus multiple conditions equals within subjects design. Pero kahit powerful at efficient ang design na ito, may isang malaking problema na kailangang bantayan ng researchers at iyon ang tinatawag na order effects na pag-uusapan natin sa susunod na slide. Okay class, ngayon pag-usapan natin ang isang malaking problema sa within subjects design at ito ang tinatawag na order effects. Nangyayari ang order effects kapag naaapektuhan ng pagkakasunod-sunod ng tasks ang performance ng participants. First, practice effect. Habang inuulit ng participants ang task, gumagaling sila dahil nasasanay na sila. Halimbawa, kung paulit-ulit na nagsosolve ng puzzles ang isang student, natural na mas bibilis siya sa susunod na attempts. Hindi ibig sabihin nito na mas effective ang treatment. Minsan practice lang ang dahilan ng improvement. Second, fatigue effect. Dito naman kabaligtaran ang nangyayari. Habang tumatagal ang experiment, napapagod ang participants. Dahil dito, maaaring bumaba ang kanilang performance sa mga huling tasks. Third, learning effect. Nangyayari ito kapag naaalala ng participants ang previous tasks o patterns mula sa naunang condition. Kaya kapag nagbago ang score sa pangalawang condition, hindi agad ibig sabihin na dahil iyon sa treatment. Posibleng dahil lang ito sa practice, pagod, or learning. Kaya mahalagang kontrolin ng researchers ang order effects. At isang paraan para gawin ito ay ang counterbalancing na makikita natin sa susunod na slide. Alright class, tingnan naman natin kung malinaw na ang concept ng order effects sa pamamagitan ng dalawang quick questions. First scenario, participants perform worse on later tasks because they are tired. Ano ang tawag dito? Choices, fatigue effect, history effect, attrition maturation. Ang keyword dito ay tired. Ibig sabihin, habang tumatagal ang experiment, bumababa ang performance dahil napapagod na ang participants. Hindi ito dahil sa treatment o sa experiment itself. Natural reaction lang ito ng katawan at utak kapag matagal ang task. Kaya ang tamang sagot dito ay fatigue effect. Ngayon, second scenario. Participants perform differently in later tasks because they remember the previous tasks. Ano naman ang tawag dito? Choices. Practice. Effect, learning, effect. Testing, bias, experimenter bias. Ang importanteng clue dito ay remembering previous tasks. Ibig sabihin, hindi lang gumagaling ang participant dahil sa practice. Naalala niya mismo ang pattern or structure ng task mula sa naunang condition. Ito ang tinatawag na learning effect. Magkaiba sila ng practice effect. Sa practice effect, gumagaling ang performance dahil nasasanay ang participant sa skill. Sa learning effect naman, naaalala ang impormasyon o pattern mula sa naunang task, kaya naaapektuhan ang susunod na performance. Kaya sa within subjects design, kailangang maging maingat ang researcher. Dahil kung hindi makokontrol ang mga effects na ito, maaaring magmukhang effective ang treatment kahit hindi naman talaga. At dito papasok ang isang importanteng teknik sa experimental research na ginagamit para bawasan ang order effects. Ito ang tinatawag na counterbalancing na pag-uusapan natin sa susunod na slide. Ngayon pag-usapan natin ang pinaka-common na solution sa order effects at ito ang tinatawag na counterbalancing. Ang idea ng counterbalancing ay simple. Binabago natin ang order ng conditions para hindi maging biased ang results dahil sa practice o fatigue. Halimbawa, may dalawang conditions sa experiment, condition A at condition B.
Kung lahat ng participants ay gagawin muna ang A bago ang B, posible na mas mataas ang performance sa B dahil nasasanay na sila sa task, hindi dahil mas effective ang treatment. Kaya, gumagamit ang researchers ng counterbalancing. Halimbawa, kung may 20 participants, ang unang 10 ay gagawin ang condition A muna, tapos condition B. Ang susunod na 10 naman ay gagawin ang condition B muna, tapos condition A. Isa pang example, kung ang study ay tungkol sa music versus silence habang nag-aaral, kalahati ng students ay music muna bago silence, habang ang kalahati naman ay silence muna bago music. Sa ganitong setup, kung may practice effect o fatigue effect man, magkakalat ang epekto sa dalawang orders. Hindi magiging biased ang result sa isang direction lamang. Hindi nito completely tinatanggal ang order effects, pero binabalance nito ang epekto kaya mas reliable at mas credible ang experiment results. Alright class, tingnan naman natin kung malinaw na ang concept ng counterbalancing sa pamamagitan ng dalawang quick questions. First question, ano ang main purpose ng counterbalancing sa experimental research? Choices, selection bias, order effects, sampling error, measurement error. Ang correct answer ay order effects. Ginagamit ang counterbalancing para mabawasan ang epekto ng practice effect at fatigue effect na nangyayari kapag inuulit ng participants ang tasks sa within subjects design. Halimbawa, kung lahat ng participants ay gagawin muna ang music condition bago silence condition, maaaring gumaling na sila sa second task dahil sa practice. Pero kung ang kalahati ay silence muna bago music, mas nagiging balanced ang epekto ng order. Ngayon, second question. Which research design most needs counterbalancing? Choices. Between subjects design, correlational design, within subjects design, survey research. Ang correct answer ay within subjects design. Bakit? Dahil sa within subjects design, parehong participants ang dumadaan sa lahat ng conditions. Dahil dito, may risk ng practice effect, fatigue effect, at learning effect. Samantalang sa between subjects design, isang condition lang ang experience ng bawat participant, kaya halos wala ang problem ng order effects. So tandaan ninyo itong rule. Kapag same participants plus multiple conditions, kailangan nating bantayan ang order effects. At isang powerful solution dito ay counterbalancing.